Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Eto na nga, pag-usapan po natin ang mga may init na issue. Grabe ho grabe itong ang sagot ni Atty. Trixit ng ilang mga vlogger dito kay Ontiveros Grabe, malupit. Kung yung sagot natin medyo may pagkabalasubas, yung kila Atty. Trixie medyo bigatin ang mga sagot nila Mamaya pag-usapan natin yan. Tapos ito pang si Yorme. Kilala nyo si Yorme? Nag-ala Duterte. Pambihira, oo. Si Yorme nag-ala Duterte. Tapos ito pa, pag-usapan natin yung sabong. Naku! Alam nyo ba yung sabong na yan, napakalalim yan na usapin. Pag-usapan natin yan. Unya, sandali lang. Hindi natin na yan. Alam mo, inoobserba natin yan kasi meron tayong alam na ayoko muna magsalita nung una, pero ngayon medyo bibigyan ko na kayo ng impormasyon tungkol dito. Nako, malupit ho itong sabong na to. Pusta, nako. Mamaya. Unya. Ito muna, pag-usapan muna natin yung saga ng saga ni Madam Ontiveros. Si Ontiveros talaga, oo. Sa dami-dami ng politiko, no? Hindi, mantakin mo mga kababayan, Si Ontiveros ang epitome of hypocrisy in the Philippines. Yung tinatanungan ako ng GMA, hindi ko lang nasagot kasi nung nabasa ko, nakapag-report na sila. Tinatanong ako ng GMA ko, ano reaction ko. Ma'am, ito lang baka meron taga GMA dyan na nakikinig. Isa lang ang reaction ko. Ontiveros is the epitome of hypocrisy in the Philippines. You know why? Because siya yung gustong magkaroon ng batas to decriminalize libel. Pero now, she is weaponizing libel against her critics. Yan ang makikita mo. Kasi tandaan nyo, nag-file siya ng bill to decriminalize libel. Tapos ngayon, ginagamit niya against her critics. Kasi kung ikaw, di ba? Ikaw, hindi ka naniniwala sa isang bagay. Halimbawa, hindi ka naniniwala sa agimat. Halimbawa, yung agimat na, isuot mo ito, yayaman ka. Kunwari, may ganito, ito. Hindi ito agimat, pandikit ito sa mga magnet, cellphone, no? Kunwari, may agimat na ganyan, no? Sasabihin mo, dapat iba na tong agimat na ito. Dahil hindi totoo itong agimat na ito. Tapos, nung may kalabang ka na, kinuha mo ito. Tapos, binato mo panglaban mo doon sa kalaban mo. Anong tawag mo doon? Di ba hypocrisy? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa agimat tapos biglang gagamitin mo against sa kalaban mo? Ganun ang ginawa ni Ontiveros. Bakit? Di ba? Nagpasa siya ng decriminalizing libel. Nagpasa siya ng bill decriminalizing libel. Tapos biglang gagamitin niya ngayon sa mga kritik niya. Gago! Yan ang tinatawag mong epitome of hypocrisy in the Philippines. You are the most hypocrite senator na nakilala ko at nakita ng taong bayan. Kasi yung mismong pinaglalaban mo, freedom of speech, ikaw ngayon, nung ikaw nang tinamaan ay tila ngingiyak-ngiyak ka dyan. Pero ang tanong ng taong bayan, ito matinding tanong ng taong bayan, bakit masyado siyang affected? Hindi, sa dami-dami. Matagal na yan. Ako nga, matagal ko nang binabanatan yan dahil nga sa mga sablay. Di ba? Mga hirit niyan, kung ano-ano, puro kasablayan, di ba? Pinupuna natin yan, lalo na pag nagpahiring niya sa Senado. Walang ginawa ko, hindi magbasa ng bagbasa. Di sana, paupuin mo lang, sekretary mo. Yung abogado mo na lang ang umupo dyan, wag na ikaw. Siya rin naman kasi basa ka ng basa. Di ba? Laki ng matagal na po natin pinupuna yan. Pero bakit siya dito nag-react ng todo-todo? Di ko alam. Tanong nyo sa kanya, ba't siya nag-react dito ng todo-todo? Hindi ko alam. Hindi, your guess is as good as mine. Shit.
Totoo naman eh. Kung ano yung hula nyo, yun na lang din na hula ko. O, bahala na kayo manghula, di ba? O, pero ito. Pakinggan muna itong magandang paliwanag ni Atty. Cruz Angeles. O, ito, pasok. Makakausap naman natin ngayon vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Ito, parang mainit ang ulo ni Atty. Trixie dito. Pero may punto siya, mga punto di punto niya. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin. As it is erroneously being reported. Una yan. Ayan una yan. Erroneously being reported. Hindi ko nga alam kung tinamaan yung nag-i-interview sa kanya eh. Kasi tama naman eh, it is erroneously being reported. May pumuna pa nga sa aking isang vlogger na tanso na kulang sa paligo. Hindi ko na lang papangalanan ng pangalan kasi kadiri yun eh. Yun yung umiihi sa loob ng sarili niyang, yung gumagamit pa hanggang ngayon ng, sino man nagkwento sa akin nun? Saan ko ba nabasa yun? Ito yung umiihi sa sa sarili niyang parang yung meron siyang ihian sa loob ng kwarto niya. Ang panghi-panghi daw. That's beside the point, ha? I mean, wala tayong magagawa kung mabaho. Hindi, ako, dinidescribe ko lang siya kasi ayoko ng pangalanan eh. Basta sinasabi ko lang, yung vlogger na tansong ang baho-baho ng itsura, pati yung kanyang bahay. O, sabi niya, hindi pa naman daw nagsasampa ng kaso, bla bla bla, ganyan-ganyan. Alam mo, ako, nagre-react ako according to the news. Sabi ng news, nag-complain, nag-libel. Una-una, hindi ko po nabasa. Hindi ko po nabasa yung libel complaint. Ang naano ko lang is naririnig ko lang sa balita. Okay, nakita ko lang sa balita. So, okay, fine. So, yun na lang ang diniscuss ko. Yun pala, sinasabi ni Atty. Trixie dito, it was not a libel complaint. At napag-alaman ko din through, kasi nag-research na tayo eh. Tiningnan natin kung inalam natin kung ano ba yung final. Yung pala, it was not a filing of a case. Kasi sa NBI lang final. NBI is not a court. Ano lang po yun? Para bagang nag-file lang siya ng reklamo. Nagre-reklamo lang siya para siyang pumunta sa pulis. On this instance, pumunta siya sa NBI. At nirereklamo niya kami. Umiyak lang pala. Hayop. Yun lang pala yun. Umiyak lang pala. Sinasabi, sabi nga ni Pulong. Sabi ni Pulong, cry baby daw. Yan ang sinabi po ni Pulong eh. Nagka-cry baby daw brat, parang ganon. Pakinggan niyo yung bagong interview ni Alvin dyan sa The Hague. In-interview niya, tinanong niya si Pulong kung ano masasabi niya doon sa mambabatas na nagdemanda. Sabi, cry baby, kung sila makabatikos, antindi, pero pag sila binatikos, iyak sila. Parang ganito ang ginawa ni Ontiveros. Umiyak lang. Pumunta sa NBI, tulungan niyo ako dito sa mga nagpapakalat itong video na ito. Gago! Nagigets nyo? Alam mo, eto ha. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung ba't niya ginawa yan? Kasi nag-uusap-usap nga kami ng ilang kong mga kaibigan. Tinatanong, bakit doon siya pumunta? Bakit hindi na lang siya dumiretso sa korte? Bakit di na lang siya, alam mo yun, dumiretso doon? Bakit kailangan si NBI? Maybe because, maybe because wala naman siyang evidence. As a matter of fact, ang evidence nga niya, di ba, shared the video. Hindi naman sinay nila Atty. Trixie. Wala siyang kaebidensya. Ibig sabihin, nagpapahanap siya sa NBI ng ebidensya. Kaya nga sabi ng iba dito, nako, fishing expedition ang ginagawa mo. Naghahanap ka ng ikakaso sa amin. Alam mo, trabaho nyo yan.
Trabaho ng abogado mo yan. Kung meron ba kaming sinabi na kakaso-kaso o, taga-kakaso-kaso. Kaso-kasuhan yan eh. Hindi, kung meron bang maybe papasok sa probable cause na makasuhan kami. Alam mo, wala po. Kami po ay maingat at nagbibigay. As a matter of fact, the first discussion that I had with that is a news. Sa madaling salita, galing sa news. Yung aking first discussion. Kaya nga kasi alam mo, maingat po ako sa mga ganyan. Alam ko kasi yung mga style yun. Kaya nga ang kinuha ko galing sa news. Doon ako nag-react until ipinlay na natin yung video. Pero the reaction was first doon sa news. So what's my point? Kung sabi nga, kung sabi ni I think, correct me if I'm wrong, I think it was Sas. Sabi ni Sas, kung kakasuhan nyo kaming nag-react dyan sa video na yan o nagbalita sa video na yan, di kasuhan nyo rin yung mga mainstream media na nag-share at nagbalita niyan. As a matter of fact, mas kumpleto pa nga yung kanila. Sa amin is purely reaction and saying na, hoy, madam, you should answer this. Or better yet, call this sa Senado, isubpina mo ito sa Senado. O pag hindi pumunta, i-cite in contempt mo. Di ba? Tapos ipahuli mo, utusan mo ngayon yung mga Senate Sergeant of Arms o kaya kahit nga kapulisan, you can ask for assistance. Ipahanap nyo ito, ipahuli nyo para bitbitin sa Senado. Yun ang aming sinasabi. As a matter of fact, yun ang ating challenge. Hanggang ngayon, ano ginawa niya? Umiyak lang. Ay, naku po. Anyway, ito. Tuloy. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayon pa man. Kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko. Sabi tuloy dito isa, bakit cyber libel? Di ba perjury ang issue? Ang bira ka, Eto, hindi ko pa ito napapanood, sabay-sabay din natin panoorin, ha? Paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video. Grabe yung yung pagano ni Attorney Trixie. Simple lang naman ang mag-search. Ba't di nyo ginawa? Gago! Ay, nako. Which is true, mga kababayan, di ba? Simple lang naman. Bakit di nyo pagawin? Ano ba to? Anong ginagawa nyo? Itong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias. Sino ba yung anong pangalan yan? Pagtanggol? Ay baka may taga-pagtanggol yan. Hindi. Alam mo, diyan ako pabor. Dapat, yan ang hinahanap ni Risa Hontiveros. Hindi kaming mga nag-react. Ewan ko ba? Pwede namang mag-research. Hindi, eto ang alam ko, NBI can ask Facebook or YouTube kung sino yung nasa likod ng identity. Ako nga, sabi ko nga sa inyo paulit-ulit Kung ako lang senador, hindi ako senador, pasensya na, pero isa ito sa mga bill na gusto kong magkaroon. Dapat, nagpapasa talaga ng ID ang mga, o i-require ang ID ang mga social media accounts. Siyempre, hindi sa atin, sa ibang bansa.
i-require natin sila na kailangan may ID ang bawat account para kung sakasakali magkaroon ng ganito mga instances, madaling i-pinpoint, di ba? Kung sino yung nag-upload. Ganun lang kasimple. Kasi ang anong ginagawa mo, hinahanap mo yung nag-upload, kami ang tinuturo mo. Anong alam namin? Kami mga simpleng mga vlogger lang. Simpleng mamamayan lang kami na gusto lang namin mag-react at magsalita tungkol sa mga napapanood namin sa news. Di ba? Ganun lang naman yun. Yes, Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Yun. Ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate. Kami. Tignan niyo, wala ngang nag-circulate. At least ako and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupunterya dito. Tandaan po natin, may parang alam mo, meron niyang nagsabi sa akin, parang kung sino yung mga nakasulat doon sa sa TRICOM, kinukuha lang nung ito yung mga nando sa TRICOM. Ito yung natin, puntiryahin na. Para bagang meron silang master list. Hindi ko alam may nagkwento lang sa akin ito kung totoo ito. Para bagang meron silang master list na, oy, ito na yung mga kalaban natin. So every time na meron kayong kakasuhan, ito na, kasuhan nyo na lang ito ng kasuhan. Parang ganun Parang ganun ang, ewan ko kung ganun. Kasi may punto si Attorney Trixie. Hindi nga sila nag-share Tataka nga ako Hindi. Iba-iba naman kasi kami ng porte, iba-iba. Alam mo, kahit nga ako meron nga yung meron nilabas yung hindi ko na lang babanggitin, hindi ko na pasisikatin kasi hindi naman pinansin. Merong nilabas yung, ano ba ito? I think it was correct me if I'm wrong I think it was Philippine Star na nagsabing kasama ako sa mga pro-China vlogger. Nung pinanood ko yung video, paano ako naging pro-China vlogger? Doon sa video, wala namang ako sinabi. Basta binanggit lang yung pangalan ko. Anak ka ng wewe, nagigets ibig ko sabihin na halatang halata. Sabi ko, halata talaga. Halata na yung ninyo na basta lang, gusto lang ninyong makasama, basta lang, si Banat ba yan? Malupit siya. Hindi, totoo. Parang ganun ang dating ano yan, si Banat Bay. So, anuhin natin yan. Parang ganun Di ba? Ewan ko, bakit para bagang lahat ng sila ganun ang nasa isip. Ay, nako. Anyway, sana lang tignan talaga na maigi at pag-aralan. Magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya agreed siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira
o siya po ay naakusahan dito unfairly. Wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh, sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero, eto, papakita naman natin yung reaction na baka kasi sabihin ninyo, kasi kasama yan si Attorney Trixie sa mga kinasuhan. So, ito, ang papag-usapan po natin for today is the most recent development. Etong abogadon to, matikas tong abogadon to eh. Actually, very objective na abogado. Hindi to katulad nung si Attorney Libayan. Hindi to katulad ni Attorney Libayan na pumupolitika. Alam naman natin na galit yung kay Tulfo. So, ang papag-usapan po natin. Etong taon to, very objective. Although biglang tinawag siyang Duterte lawyer daw, kasi nga yung mga discussion niya ay pumapabor sa mga Duterte. That's not because he is a Duterte supporter. Nagkataon lang that the argument of the Duterte camp is correct. Kaya tuloy yung mga troll, binabanatan siya na Duterte. Duterte lawyer ka, Duterte na abogado ka. Pero in reality, kasi matagal ko na pinanonood to pagka meron akong gustong maintindihan about sa batas, magandang panoorin niyo po ito. Ito po si ang pangalan po niyan ay si Attorney Ginugundo. Biro nga. Naalala ko tuloy mga pelikula ng mga kabataan natin Ay, kabataan nga pala. Ako lang ang matanda dito. Ayan. Ang pangalan niya si Attorney Neil Abayon. Okay? Attorney Neil Abayon. So, kung gusto niyo matuto objectively, okay? Maganda ho kasi minsan makinig tayo sa mga objective. Sabihin wala sa political color na abogado. At least makikita natin may punto nga ba o wala. Di ba? Ito maganda itong discussion niya dito. Pakinggan natin. For today is the most recent development po dun sa issue between Senator Risa Hontiveros and Pastor Apollo Quiboloy. Specifically po dun tungkol po dun sa witness na si Witness Michael, kung saan bumaliktad ngayon si Witness Michael, tapos yung allegation ni Witness Michael is binayaran daw po siya ni Senator Risa Hontiveros. Kaya niya nasabi yung mga nasabi niya dun sa Senate hearing. After po nun, si Senator Risa ngayon sa social media niya, naglabas naman po ng resibo na si Michael daw yung lumapit sa office niya at wala naman daw pong bayaran na nangyari. Okay? Until eventually, the most recent event that occurred was on July 2, 2025, which is ito na po yun, yung fina-flash ko ngayon sa screen, kung saan si Senator Risa Hontiveros filed cyber libel rap versus people behind ex-witness video. Okay? So, explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung cyber libel at ano yung mga pwedeng defense ng mga kinasuhan po dito sa issue na to. Okay? And lastly, tatandaan po natin na hindi ko po sinasabi na guilty si Senator Risa Hontiveros or totoong nagkaroon talaga ng bayaran. I would just like to make it clear out there. Klaro yun, ha? Baka mamaya, Hontiveros, idamay mo rin ito. Hindi kasi ganyan si Hontiveros. Ay, tinapik yun. Hindi niya, alam mo, ang ginagawa sa tingin ko ni Hontiveros, basta may nagtopic tungkol kay Rene. Kasi alam nyo, si Attorney Trixie, pag pinanood nyo yung video niya about kay Rene, very objective din. Alam mong lawyer yung nagsasalita. Di ba? Objective siya mag-itakil. As a matter of fact, tinakil niya nga pa, mas tinakil niya pa yung side ni Hontiveros kesa kay Rene. Di ba? Pero eto, ganun din. Nililinaw na lang niya. Baka mamaya kasi kasuhan din to ni Hontiveros Wag naman. Ikaw naman, porket ginamit ko, kakasuhan mo na rin. Kasi minsan yung mga ibang tao po, ibang viewers ko is medyo parang fanatic po kayo sa mga certain political figures. Therefore, kung yung explanation ko, yung legal explanation ko is hindi pabor dun sa political figure na sinusuportahan ninyo in relation po sa legal issue na lumalabas dito sa public matter na pinapag-usapan natin, tingin nyo na mumulitika daw ako. Hindi po ganun yun, okay? I am simply explaining po the
the law that applies dito sa mga legal issues na pinapag-usapan natin in relation sa mga public events po or current events na binabalita po ng ating mainstream media. Okay? In other words, this is a legal educational video. Kung tingin po ninyo this is a political video, wala na po akong magagawa doon. But at the end of the day, Huwag ka mag-alala, Attorney Neil. Marami lang talagang kulto itong mga tanso. At talagang sila yung may troll farm na basta anything na papabor sa Duterte, ikaw ginagawa mo lang naman yung legal discussion. Alam mo si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte, grabe yan pagdating sa batas. They really follow the law. Kasi alam na nila yung mangyayari in the future. So, eto, dinidiscuss niya siguro yung mga tungkol sa batas, nadadalik. Ako nga, sabi ko nga sa inyo anything, basta nasa batas, dun tayo, di ba? Kasi talo ka talaga pag wala ka sa katotohanan o wala ka dun sa batas Kung hindi ka pumapabor dun sa batas, talo ka talaga. Ang purpose ko lang po talaga dito is para maintindihan ng viewer ko kung ano ba yung mga batas na nag-a-apply in relation to the legal issues that we are discussing. Okay? So anyway, start na po tayo sa discussion natin. So of course, alam naman po natin, di ba, na si Senator Risa, she filed cyber libel cases. So explain ko po muna sa inyo kung ano ba talaga yung libel in general. Okay, so the crime of libel po, the simplest way to explain that is ito yung krimen kung saan naninirang puri po kayo, di ba? In short, may sasabihin po kayo or may gagawin kayo para siraan yung reputation, yung character, or yung integrity ng other person. At yung paggawa po ninyo nung paninira na yon is meron kayong malicious intent or sinadya nyo talaga sabihin or gawin yon para siraan nga po yung tao na involved. Okay? So that is the crime of libel in a nutshell. Ngayon, ang next question naman natin, bakit nagkaroon nung cyber dun sa cyber libel? Okay? So kaya po nagkaroon yan ng cyber is because of our Cybercrime Prevention Act of 2012. So under the Cybercrime Prevention Act po natin, lahat po ng mga, hindi po lahat, certain criminal laws po natin under the Revised Penal Code, one of which is our libel laws. If it is going to be committed through digital means, magiging cybercrime na siya. Okay? Therefore, since yung dito, yung allegation po ni Senator Risa is siniraan daw yung reputation niya at nung Senate at nung staff niya via dun sa video at pagpakalat ng video, since ginawa po yun via social media, therefore digital means yun, kaya po yung final niya na case is cyber libel. Okay? Ganyan po yan. In other words po, the crime of cyber libel is the crime of libel committed only via digital means, one of which is via social media sa Facebook, YouTube, TikTok, so on and so forth. Okay? So yan po yung krimen na libel and or cyber libel. And dito po sa case si Senator Risa Hontiveros, of course, ang tingin po niya dahil pinakalat yung video na yun ni Witness Michael is na posibleng masira yung reputation niya as a person and as a senator. Therefore, she believes meron siyang valid cause of action for the crime of cyber libel. Okay? So ngayon, ang next question natin, kasi may nakita po akong comment bakit daw hindi sinama yung ibang mga mainstream media na nag-share din ng video ni Witness Michael. And the reason for that po, the simplest way I can answer that po, kasi tatandaan po natin yung isa pong tao, isang complainant, he or she has the full discretion po to determine kung sino yung fa-filean niya ng kaso. Okay? Yan po yung talaga yung prerogative niya or choice po yan ng isang complainant. So kung sa tingin niya dapat limited lang yung case dito sa mga taong binanggit niya, edi choice niya po yun. In other words, kung ayaw niya po isama yung other individuals, then that is fully dependent po talaga sa isang complainant. So hindi po natin pwede sisihin si Senator Risa dito kung hindi niya sinama yung other mainstream medias, because at the end of the day, she is the complainant, and if she feels na ito lang yung nag-violate ng karapatan niya, edi yun lang yung dapat niyang kasuhan. Okay? So anyway, ngayon tuloy po tayo sa next question natin. So ang sagot po dyan is kahit na po let's say totoo talaga, ito po for discussion educational purposes lang, baka kung ano-ano naman isipin ng mga basher natin dyan So let's say totoo po na nagkaroon talaga ng bayaran or ng tanim na witness. Okay? So kung totoo po yun, tapos ngayon yung mga vloggers is yun yung kinakalat nila na nagkaroon talaga ng bayaran and or tanim na witness, hindi pa rin po yun absolute defense on the side or for the benefit of the vloggers. Kahit na po again for discussion purposes totoong nagkaroon nga ng bayaran and or tanim na witness, because very clear
clear po yan sa revised penal code natin. In Article 361 po, nakalagay dyan, proof of truth, diba? In every criminal prosecution for libel, the truth may be given in evidence to the court, and if it appears that the matter charged as libelous is true, and moreover that it was published with good motives and for justifiable ends, the defendant shall be acquitted. Okay, so nakalagay dito, kung totoo, the defendant shall be acquitted. However, meron po yang requirements, at ang requirement po niyan is that it was published with good motives and for justifiable ends. Okay, so kahit na po yun nga, nagkaroon nga ng for discussion purposes, nagkaroon ng bayaran or tanim na witness, pero kung pinublish mo po yung fact ngayon, tapos yung napakita po ngayon ng prosecution na when you publish that is meron kang malicious intent na para manirang puri, pwede ka pa rin po maging liable for the crime of libel. Ang mangyayari lang po dyan ngayon, mas mahirapan magpa-convict for the crime. But again, truth po is not an absolute defense if it will not be clearly established po by the defense na meron siyang good motive or justifiable end sa pag-publish niya na yun. Okay? So, i-rephrase ko lang po para mas maintindihan natin. Okay? So, number one, truth is not an absolute defense. Okay? There is a second requirement po kasi. So, yung second requirement po niyan is that dapat may good motive ka and justifiable end sa pag-publish mo nun. Okay? So, again, kahit na po totoo pa yun na meron ngang ganun na ginawa ang isang tao tapos pinagkalat mo yun sa public, if you will not be able to prove kung ano yung good motive mo dun, pwede ka pa rin po maging liable for the crime of libel. So ito po, you can also apply this to our everyday lives. Diba? Kung merong mga may utang sa atin, wag nyo po basta-basta i-post yan. Kahit na po totoong may utang yan, pero kung wala kayong good motive or justifiable ends, posible at pwede po kayo maging liable for the crime of cyber libel. So I suggest before you post anything in social media, always consult po a licensed professional para iwas na lang po kayo sakit ng ulo. Kasi imaginein po ninyo in the crime of libel po kasi, usually ang ginagamit lang ding evidence against the accused dito is sarili lang din po niyang post, diba? Kasi manggagaling po sa inyo yung libelous statement eh. So yun lang din yung isasubmit ngayon ng isang complainant sa korte, tapos kailangan mapakita ngayon ng prosecution sa korte na there was malicious intent in publishing that, at kung mapakita yun na may malicious intent, automatic po that it will be considered as a libelous statement. Okay? Again, kahit na po totoo yun, pero kung malisyoso nyo pa rin pag-publish, you will still be held liable. Okay? So anyway, ngayon punta po tayo sa final portion for today's video. Yan. So ang alam ko po itong mga pangalan na to yung mga nasama po sa kaso. So kung makikita po nyo, number 1, Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. 2, Crisette Kifichu. 3, Rabrances Forsas Rogando Sasot. Number 5, Aaron Peña alias Old School Pinoy. Number 6, Jay Sonza. 7, Banat Bay 2.0. 8, Tio Morena. 9, Redel Esguera. 10, Joy Cruz. Ay, hindi pala ako yun. 2.0 pala yun. Ang pangalan ko, Banat Bay. Wala pong 2.0. Ay, nako, Ontiveros. Alias Joy de Vivre every other day. 11, Jeffrey K. Eric Celis. 12, Attorney Randolph B. Libayan of Batas Natin. So ito po yung mga nadamay na vloggers sa kaso dito ni Senator Risa Hontiveros. So ang kailangan nilang mapakita talaga nito nila ng mga vloggers na to is, number 1, they had good motives to publish that. If they will not be able to clearly establish that, yun po ngayon yung magiging dilemma nitong 12 people involved. Because again, kahit na nga po, let's say, ma-prove later on na totoo ngang nagkaroon ng bayaran or tanim witness, despite that po, without the showing po there is a clear good motive to publish, posible pa rin nga po karoon ng liability for cyber libel. Okay? But again, I would also reiterate po, hindi ko po sinasabi nagkaroon talaga ng bayaran and or tanim witness, but I am just explaining po for educational purposes para mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung mga legal nuances or yung mga paliko-liko po in the crime of cyber libel. Okay? And baka curious lang din po kayo bakit naging cyber libel, di ba perjury yung initial issue? Kasi yung cyber libel po, ang purpose is, or yung crime po ng cyber libel is paninirang puri. So that's a different cause of action po from perjury. Kasi sa perjury, pag ang isang witness nagsinungaling under oath, yun po yung cause of action, yung pagsisinungaling. So dito, since tingin ni Senator Risa itong mga tong people involved dito is nasira yung reputation niya, so meron siyang cause of action for the crime of cyber libel. And against witness Michael, meron ding possible cause of action kasi si witness Michael mismo yung umamin ngayon or nagsabi na nagsinungaling daw siya, di ba? So yan po yung mga legal nuances ngayon dito sa issue ni Senator Risa Hontiveros and Pastor Apollo Quiboloy. Okay, so that is all for today's discussion. Most likely po pala yung next video na
Oh, ayan ha, malinaw po. So, yung mga, yan o napaka generic lang yung kanyang discussion about the cyber libel. May paninirang puri with malice at walang good motives. Ang sa atin naman po, paulit-ulit natin, shinare po natin yon. Ibig sabihin, atin pong shinare yon ay dahil po siya ay public official at siya po ay public official, kailangan sagutin niya yung paratang sa kanya na kung saan yun naman ang ginamit din niya. Again, remember, hindi naman niya po dininay na ito yung tao na si Michael, yung nag-testify. So if this person testified in the Senate against Pastor Kibuloy, VP Sara Duterte, and PRRD, ngayon sinasabi binayaran lang siya. Yun ang sinasabi ni Michael, binayaran lang siya ng kampo ni Ontiveros. Therefore, Ontiveros should explain to the people. Since she is the one who presented this witness in Senate, she should explain, is this true? That this person only testify against Pastor Kibuloy, Duterte, and Vice President Sara Duterte? Ito ba'y binayaran mo talaga? Yun ang, kasi may akusasyon sa kanya eh. So dapat, mga kababayan, sagutin niya po ito. Hindi pwedeng nga lang. Ganun lang kasimple yun. Hindi pwedeng nga. Wala. Ayun nga yung matindi dito eh. Bakit hindi mo na lang sagutin? Bakit ang dami mo pang dinidemanda kuno, tapos hindi mo naman pala sasagutin? Di ba? Pambira ka. Anyway, eto. Papakita naman po natin itong kay Yorme. Kasi grabe nag-ano dito si Yorme. Nag-ala Duterte siya dito. Di ba naalala nyo si Duterte noon pag nagpa-talk to the people? Talagang pinapangalanan ng mga tulongges. Eto, pinangalanan niya, pinakita pa picture. Hindi kasi dati merong mga akusasyon kay Yorme na si Yorme hindi naman niya katulad ni Pangulong Duterte na may tapang, may bayag. Hindi lang niya yung ganun yung style. Nakatulad ni Pangulong Duterte na pag binaboy ka, baboy ka talaga. Hindi, aminin na natin, ganun talaga si Pangulong Duterte. Pag gumaganon eh. Eto, si Yorme, nagagalit din at pinapahiya din yung mga tolongges, pero in a different way. Pero parang nag-ala Duterte siya dito, unang reaction ko. Panoorin lang natin to, Maikli. Ryan, ano ang sagot ni Atong sa pagdawit? Ay, mali, sorry, hindi pala. Hindi pala si Yorme. Sorry naman. Mamaya nang kaya Atong ang. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. Grabe, no? Wala nang pandemya yan. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Nako, patay tayo dyan. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU ng City Hall sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa
ay wagas at Nako. walang pakundangan. Nako. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atienza, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. Let's call a spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa, kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay 2 taon nang binayaran. May kapabayaan? Pinabayaan? O istapa? Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya, 21 na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program, job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. In just one day, they authorize one person to draw 3 checks in one day. Grabe. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Yun! Natumpok mo! Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Naku po, patay ka ngayon. Sikat ka. Sikat ka ngayon. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Lupit, ano? Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, Tigas ng mukha, no? ang lupit nyo, Naku po, patay kang bata ka para dyan. kayong alkohol. Wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Naku. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. Anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa Trust Fund at bawat hindi tama, hindi otorisado. Nung mapubuking na, inutusan mag-transfer from General Fund upang ibalik sa Trust Fund.
Ang pera, 683 million pesos. Nako, Ayan po siya. yari ka ngayon. Joy Dawis Yung ngiti niya, ngiting tagumpay. Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang Lupit. walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or So ayan nga po, ipapakita naman natin itong ito, isa pang malupit niya sa speech niya diyan sa part na yan. pakiusap ko sa DPWH. Huwag po ayan. ninyo kayong magtatayo. Nako. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Mm. Pera ng taong bayan. Mm. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Sa bangketa. Kala ko ba Agoy. tagagawa kayo ng batas? Agoy. Bakit? Ah. Kayo nagtatayo ng barangay hall at Nako. building sa tapat ng eskwelahan Nako. Patay ka dyan. Agoy. Inayari kayo. na sakripisyo ang teacher, estudyante, Oh. para lang ano? Ano? Ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Yun. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, Oh. ni walang permit, ni Nako. walang construction permit, Nako po. ni walang building permit. Grabe. Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Nako, sige. Ah. Iohoyo ko kayong lahat. Nako, yari na kayo. Toyo kayo ngayon. O, di ba? O, yan. Papakita natin. Alam mo, dito makikita talaga yung sabi ko, sana kasi, tanginan nyo, kasi nagpabudol pa kayo eh. Kung ito sana, presidente natin, mga hindot kayo. Sorry! Huwag magalit! Pakita ko lang sa inyo, ha? Oo. Ganito galangin si Yorme sa Maynila. Di ba? Kasi alam nyo kung bakit? Kasi nga po, mga kababayan, alam muna mga pulis natin na matino itong mayor na to eh. Alam ng kapulisan natin na itong mayor na to concern sa kanila. At alam nyo ba na ang laki ng utang? Kasi meron sa kanilang ordinance, parang batas. Meron sa ilang local law na nagbibigay ng additional allowance sa kanilang kapulisan. Itong PNP, itong MPD. Alam mo ba nung panahon na hindi si Yorme ang mayor, ang hindi binayaran, tinanggalan sila ng allowance. Ngayon, nagkautang-utang. Pero sabi nga ni mayor, bigyan nyo lang siya ng kapirasong panahon para hanapan kayo ng pondo at siya daw ay bahalang bayaran niyang utang ng Maynila sa kanila. Grabe talaga, no? Palakpakan naman natin. Ay, mali. Diba? Oh. Agoy.
Yan, di ba? Kitang-kita nyo naman kung gagaanong katikas itong si Mayor Yorme. Kaya nga alam nyo mga kababayan, kita nyo naman pati yung utang ng basura binayaran, utang dito sa pulis, hindi pala binayaran, inaksyonan kababayaran niya. Pero kita nyo naman yung kalinisan ngayon ng Divisoria, dami nagulat. Meron pa ako napanood, umiiyak yung isang ali doon dahil sa tindi ng kalinisan ngayon sa Divisoria. O meron naman doon yung tawag dito, bayad diyan sa mga kapulisan o allowance. Tapos binarningan na rin niya itong mga lawmaker, kasi itong mga lawmaker nagpapagawa ng kung ano-ano pero hindi sumusunod sa batas. Para syempre may pagmalaki. Alam mo naman itong mga hindot na to yung mga congressman natin para lang naman na maikampanya yung kanilang itong nakaraang eleksyon, nagpagawa ng mga barangay hall. Syempre, alam mo na, barangay captain na magpapanalo sa kanila. So ginawa ito. Kahit ginawa mismo ng sabi nga ni Yorme, DPWH, doon mismo sa mga nilalakaran. Antangkin mo naman yan, Isang malaking katarantaduhan yan, di ba? Nilalakaran ng tao, bigla mong pinagawa ng barangay hall. Wala namang masama magpagawa ng barangay hall, pero sumunod kayo sa batas, di ba? Hindi yung ganyan. Yan, kaya nga, sabi ni Yorme, gawin nyo sa akin ngayong panahon yan. Malilintikan kayo sa akin. Yun, talaga panalo. Ito. Panoorin muna natin itong pagdating kay Atong Ang yung sa issue ng sabong. Naku, nakakatakot tong issue ng sabong na to. Napakalalim nito. Kwento ko sa inyo, Ryan, ano ang sagot ni Atong sa pagdawit sa kanya ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero? Monica, itinanggi nga ni Atong Ang yung mga paratang ni alias Totoy na ang tunay na pangalan ay Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Ang, hindi siya mamamatay tao at wala siyang masamang record, gayon din yung iba pang mga personalidad na inaaksahan nitong si Patidongan. Napilitan na umunong magsalita sa media ang negosyante at gaming tycoon na si Atong Ang dahil sa bugbog na sila sa mga akusasyon ni Patidongan. Masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi di ba, ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya. May politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. Aniya hanggat maaari nananahimik siya dahil gusto niya sanang resolbahin na lamang sa sarili niya ang isang problema lalo na't kung maliit lamang ang halagang pinag-uusapan. Sa katunayan, tinulungan pa niya si Patidongan noong eleksyon at binigyan ng 12 milyong piso. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pang-blackmail sa kaniya. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, tumingin siya na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Extortion ang nakikitang dahilan ni Ang sa ginagawa sa kanila. Hindi ako sa totoo lang mga kababayan, I reserve my judgment kung sino nagsasabi ng totoo, si Atong Ang ba o yung witness kuno. Actually, ako nga pinanonood ko yung lahat na sinasabi niya, ang dami niyang dinadamay, bla bla bla, ganito. At ito naman kay Atong Ang. Again, ako for disclaimer lang po. Ako totally against ako any form of gambling. Linawin ko lang yon. Any form. From isabong to sabong, yung mga kung ano-ano mga laro-laro dyan sa cellphone, against talaga ako dyan. Ayoko yan dahil yan nakakasira ng pamilya. Sa simula mukhang papapanalunin ka dyan pero eventually uubusin niya ng pera mo. Yan ang katotohanan. Wala pang yumaman at naging milyonary dyan.
Diba? Kalokohan yun. Kung meron man, kwento-kwentong bururot lang yan, parang networking lang ang datingan yan. Ito makinig ho kayo. Pero, ang kinakatakot ko dito, may nabasa ako na opinion na kaya daw tinatarget ito ay dalawang bagay. Two reason kung bakit daw tinarget itong si Atong Ang. Number 1, iko-connect to kay Pangulong Duterte. Kasi nung panahon daw ni Pangulong Duterte, parang nabanggit pa ni Pangulong Duterte ito na hari ng mga gambling and yet hindi niya sinita. Yun na. Mukhang ikukunik ito kay Pangulong Duterte. Kaya bantayan natin. Wala akong problema kung ikundunin nyo si Atong Ang. Wala akong problema. Panagutin nyo yung tao. Kung meron kayong sa tingin ninyong sapat na ebidensya, bahala na si Atong Ang na depensa ng kanyang sarili. Pero yung ikukunik nyo na naman kay Duterte ito, naku po, wag naman ganyan. Lahat na lang panggigipit, ikukunik ninyo. Kasi baka mamaya, may nasilip, baka lang kasi isa pang pangalawang opinion dito, meron daw isang hindi ko na lang papangalanan, isang malaking tao talaga ito. Ang tinarget talaga dito ay hindi naman si Atong Ang, si Gretchen Barreto. Dahil daw di umano sa kinaugnayan ni Gretchen Barreto kay Tony Boy Cuangco, na kung saan may-ari ng Okada. At itong may-ari ng Okada, inaagaw daw ng isang makapangyarihang malaking tao sa Pilipinas. So para gipitin at targetin dahil ayaw ngang ginigipit ngayon to si Gretchen. Para bumigay at pag bumigay, ipapalaylo na nila yung issue dito sa sabong na to. So para gipitin lang si Gretchen, tinarget itong sabong-sabong kuno si Atong Ang. Something like that. So yun daw ang isa pang anggulo na malaking awayan ito. Awayan ito ng mga negosyante oligarch. Okay? Yung iba nasa gobyerno, malaking sabi nga nung meron ako nakita at nabasang opinion dito, double wamo daw ito. Bakit? Tatamaan na si Duterte dito, ikukunik nila kay Duterte. Tapos ikukunik mabibigay pa yung si Gretchen daw dahil dun sa Okada, something like that. I really do not know. Ang akin lang, let's observe. Wag muna natin husgahan, tignan muna natin kung what is really happening dito. Kasi hindi na ako naniniwala sa sa yung kung lumalabas lang sa media. Pambihira. Ang dami ng witness na kuno na ginamit against the Duterte and other other people na critical sa government, gigipitin lang kung ano-ano ng lies ang Alam mo, ako hindi lang ako mapakwento, pero alos araw-araw pagising ko may panggigipit akong nalalaman sa atin. One day, pag umabot ito talaga sa matinding gipitan, sasabihin ko sa inyo. Kasi ngayong araw na ito, meron na naman akong panggigipit na ginawa sila. Pero susubukan muna natin itong resolbahin. At titingnan ko kung anong plano nila. Kasi sabi ko nga sa inyo tayo po ay tahimik lang. Observe lang tayo ng observe. Hindi tayo yung banat ng banat. Tayo talaga ay nagre-research. Pero pag ito umabot do sa malalaman ninyo. Para pag may nangyari sa akin, malalaman ninyo kung sino yumari sa akin. Abangan ninyo. I-update ko kayo sa issue na to. Itaga nyo yan. Ngayon, tahimik lang po muna ako. Pero bakit ko sinasabi ito? Hindi ho because I want to tackle myself. Hindi yon. It's because kaliwat kanan ang panggigipit sa mga, alam mo yon, somehow, ako nga hindi, medyo minsan nagugulat nga ako. Sabi ko nga, lagi nga binabanggit ng mga kasamahan ko. Kasi ikaw, kilala ka kasi, dami mong viewers. Mahirap kasi pag sikat. Ganun sabi, sinong sikat? Sikat Chupoy? Hindi. Kasi I really don't consider that sikat. Kasi lintik yung views mo. Ano ngayon? Kaya ganun. Nasasaktan sila, tinatamaan sila. Siyempre, puno sila ng kasinungalingan. At dahil dito sa page mo, nakikita nila na lumalabas yung kasinungalingan ng gobyerno.
nadadali sila at nagagalit sila sa'yo. Kaya ganun. Ganun ba? May masinungaling nasa Amerika. Wala naman akong ginagawang kasinungalingan dito. Yung nasa Amerika, yung mga sinungaling doon. Sabi, hindi yun. Wala namang ano yun. Wala namang impact yung kasi nandun naman yun. Alam naman ng tao na bunganga nun. Hindi, yun na sinasabi sa akin, ha? Kinikwento lang sa akin. Sabi ko, ako'y simpleng vlogger laang na nagsasalita sa inyo, sinasabi ko lang sa inyo yung opinion ko sa mga bagay-bagay. Yung ating dapat panghawakan, di ba? Ating pong dapat ipaglaban ay yung lamang pong nasa batas. Kaya nga dito sa bagay na to, ako dito sa point ko kila Atong Ang at saka doon sa witness, maganda niyan, magdemandahan na lang. Kasi ang problema pagka pansinin mo, pag masyadong public, parang public trial lang nangyayari. Bakit hindi magdemandahan? Yeah? Dapat, tama yung ginawa ni Atong, magdemanda na lang siya. Para doon, magkasagutan sa korte. Hindi ko magets, bakit ganun? Bakit yung nag-aakusa, bakit, I mean, mayat-maya nasa telebisyon, mayat-maya nasa media. Wala naman akong problema kung kailangan mong manawagan dahil nga naman makapangyarihan yung kalaban mo. Pero maganda niyan para talagang masarado yung issue, idaan sa korte. Para doon magkalabasan, magkapresentahan ng mga ebidensya. 'Di ba? Ma-interview, may isasalang sa witness stand, tapos mako-cross-examine. Maganda doon ng pag-usapan yan. At na magkaalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Yun lang ang sa akin. Sana ganun ang mangyari dyan. At hindi lang for publicity. Kasi minsan nakakatakot pag for publicity, meron lang palang... I'm not saying yung witness ginagawa to, Hindi. Pero may mga ganyan kasi. Nag-iingay lang, pero meron palang gusto. Di ba? Alam mo naman, kahit nga yung mga ibang vlogger, ganun din. Di ba? Totoo naman, nag-iingay lang, pero may gusto naman pala. O kaya hindi napagbigyan. Ganun. Hindi natin na lang. Kaya kung talagang sa tingin mo, ginawang ka na masama, kasi ito, matindi yung mga akusasyon dito, pagbabanta, papatay, lahat na. Dapat, nasa korte na ito. Di ba? Dire-diretso na sa korte ito. Hindi lang for public consumption. Sana. The media presentation is good in the beginning, but kailangan sumunod dyan yung legal issue na, legal na yung approach. Yun lang sa akin. Okay? Maraming salamat. Kita-kits po ulit tayo mga kababayan. Ako po si Banabay. Sana naman po mag-subscribe kayo. Na may pambayad naman ako sa mga abogado ko. Biro lang. Gago! By the way, kung gusto ninyong magpa-member dito, baka naman magpa-member na kayo para naman maging independent po tayo. Tuloy-tuloy po tayong maging independent at wala pong pinapaburang any people o walang nagbabayad na politiko to support Banat Bay at to continue na maging independent. Magpa-member po tayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka